Hello po, welcome sa ating Be Empowered program. At today, meron tayong special topic na kung saan I believe makaka-relate bawat isa po sa inyo. Paano kaya kung yung naririnig nating payo sa mga kakilala natin, kaibigan, ang sarap pakinggan. Pero magdudulot naman ito sa iyo ng kapahamakan. So, alam natin na madalas yan nangyayari. Siyempre, kulang sa gabay, kulang sa direksyon, ayaw ma-out of place, and usually, we tend to listen yung mga advice na minsan hindi natin napag-isipan. Kasama ko po yung special guest natin as of now. Ano pong pangalan ninyo? Ako si Dalisay. Dalisay sa English? Purity. Purity. So, Ma'am Dalisay, taga saan po kayo sa Philippines? Quirino Province. Quirino. Sa Aurora yan po, di ba? Isabela pa. Isabela. Yeah. Isabela banda. And ilang taon na rin po kayo sa ibang bansa? Dito lang po sa Hong Kong. Yeah, mag 17 years ngayong March 28. 17. Wow. Ilang amo ka na? Nakailang amo ka na? Tatlo. So 17 years, way back before. Paano nabuo yung decision mong mag-abroad? Stepping stone ko lang po dito. Napupunta ng Canada. Actually, marami yan dito, di ba? Parang mag-Hong Kong lang and then tatalon doon sa Canada. Yeah. So, ang pinakaplano mo lang is Canada talaga. Yes, Hong Kong is just... Yes. Pero, paano pumasok sa mind mo na, hindi, mag-a-abroad ako? Para sa, tumulong sa bunso naming kapatid. Although yung father namin is meron siyang retirement na tatanggap monthly, pero gusto ko siyang tulungan. Yes. And So, then yung anak ko. So, it's more on sa kapatid and sa anak mo. Yes. So, ilan po yung anak ninyo? Isa lang. Isa. As of na ilang taon na siya? 21. So, yung umalis ka, bata pa siya, no? 4 years old. 4 years old. Hindi madali rin, no? Sino naiwan dun sa bata? Sa tatay niya. Sa tatay niya. And then, ikaw yung nag-work. And yung dumating ka dito sa Hong Kong, kamusta naman yung naging experience mo dito sa Hong Kong? Yung first na amo ko is terminate ako noon, financial problem, and then... So, Yes. terminate ka kasi wala na silang condition, parang gano'n. Mhm. Gano'n ka rin katagal dyan? 10 months lang. 10 months lang. And then, nakahanap ka naman agad ng second. Nirekomenda niya ako sa Mhm. kaibigan niya, Mhm. na yung kaibigan niya is demanding. Naka 4 years ako doon. Mhm. So, itong pangalawa naman, di ba? Pero naka 4 years ka pa rin. Hindi ka na nag-renew ng contract? Hindi na, kasi ako na yung umayaw. Gusto Mhm. pa ako, pero ako na yung umayaw. Kasi masyadong demanding nga, Yes. sabi mo. And then, dito sa next mong amo, ito na yung matagal until now. Yes, 12 years. 12 years. Ano po yung hindi mo malilimutang experience dito sa Hong Kong? Yung nagpayo yung kaibigan ko sa akin na yung mahanap ko na amo kung maaari, hihilingin ko sa kanila na mag-stay out ako ng Sabado ng gabi. Stay in pa rin sa kanila, pero kapag parang day off mo ng the other day, gabi pa lang, dati ba ano yung day off mo? Laging linggo talaga? Yes. Laging linggo. Pero Sabado ng gabi, alis ka na muna, and then, saan ka pupunta? Sa boarding house. Kaya ganon, sa pagdating sa agency, doon sa harap ng agent, yung kapatid ng magiging amo ko at yung pipirma sa kontrata, sinabi ko sa kanila kung pwede akong lumabas na ng Saturday night. So, umagri sila. That time, tuwang-tuwa ako kasi hindi lahat ng amo pumapayag na palabasin yung mga helper. So, ganon. Pagdating ng Saturday night, 8:30, lalabas na ako ng bahay ng amo ko, diretso sa boarding house. Kung hindi sa boarding house, sa inuman. Doon sa inuman, yun. Inaabot kami ng madaling araw. So, basically, nag-stay out ka, pero para maging malaya, na gawin mo kung ano rin yung gusto mo. Hindi para makapagpahinga. Yes. Kasi bisa, di ba? Hindi, punta ako dito kasi gusto kong makapag-rest ng maayos. Pero ikaw, natuto ka pang gumawa ng mga mali. Yes. So, para sa'yo, na-impluwensyahan ka ng mga kaibigan mo. So, ginagawa ko din yung ginagawa nila. Dahil stay out sila sa mga amo nila, so ako din, nakigaya. So, pag Sabado na ng gabi, sa inuman, inaabot kami ng madaling araw. Meron pa yung time na ako na lang yung mag-isang umuwi kasi may mga partners sila. So, ayun, mag-isa kong umuwi, madaling araw. So, basically, yung sinunod mo yung advice
na mag-stay out, parang mas napariwara ka pa. Yes. Kung hindi sa inuman naman, sa boarding house lang, naglalaro ng baraha. Tong eats. Tong eats. Yeah. Hindi, kasi, ba't kita tinatanong? Kasi, when I look at you, as of na, parang hindi ko sukat makonect yung mga ganon. But anyway, paano ka nakapunta dito sa health center? Holy oil event po noon. Yeah. Bakit? May pinagdadaanan ka rin problem nun? Actually, hindi ko po alam ang holy oil. Ano yung holy oil. Then yung auntie ko, kasi may boarding house kami, inantay namin siya dahil kakain na kami. Sabi niya, dito ako sa MTR. So sabi ko, ba't ang tagal niya? Kanina pa niya sinasabi na, nandito sa MTR. Hanggang sa, natapos po dito, pumunta siya pala dito na hindi namin alam. Kasi hindi niya nabanggit na, eto po, UCKG. Then pagdating sa boarding house, yung sabi niya, punta kayo, may holy oil. So wala pa akong idea kung ano yung holy oil at kung saan pagkagagamitan. Pero pumunta ka lang rin. Yes. Yung first mong attend sa event, kamusta yung naging feeling mo? Honestly, wala lang. Yes po, kasi sumunod lang din po ako, napunta ka. Ganun. Pero ano yun, nasundan pa ba o tumigil ka rin? Nasundan. Pastor. Yeah, since na pumunta na ako dito, dire-diretso na po yun. Pero morning services lang. Yes. So parang, basta may simba lang, parang gano'n? Yes. And kailan ka may na-realize na kailangan ko nang itigil yung mga maling ginagawa ko? Yung 3 years na gano'n yung routine ko noon, na lumalabas ng Sabado ng gabi, napagod po yung sarili ko. Yung parang hindi naman ako nakakapagpahinga sa boarding house kasi maingay. Kaya yun, nagtaka na din po yung nanay ng amo ko noon, bakit hindi na ako lumalabas. So sinabi ko sa kanya, hindi ako nakaka-rest sa boarding house dahil maingay. Yun lang po yung sinabi ko. So, salamat sa Diyos is umabot ka sa punto na may na-realize ka. Diba kasi I was even thinking, paano kapag nagdire-diretso? Paano kapag pwedeng buhay mo na yung maging kapalit? Kasi pwedeng mangyari yun. Diba? So, para sa'yo, gaano kahalaga yung help center para sa OFW? Mahalaga ang help center sa lahat ng OFW na kagaya ko, sa lahat ng mga may pinagdadaanan, sa family, sa financial or love life. Ang help center ay nakakatulong at nakakapagpabago din sa buhay. Yes, basta sundin lang yung mga advices. And ngayon, kamusta na yung buhay mo? Ngayon po is, di na ako nagli-live out. Yeah, nagpo-focus na po ako. Nagpo-focus. So, yan rin po yung gusto namin mangyari. Siguro, as of now, same kayo ng sitwasyon. Rest day ninyo, pero napaka-interesting, napaka-ironic na rest day ninyo, pero doon nyo pinapagod sarili ninyo. Pero pinapagod sa kung saan, hindi naman kapaki-pakinabang sa inyo. To be honest, ang mangyayari sa inyo is, baka manglumo kayo, mapagod kayo, and then magsawa kayo. How many times nakikita natin yan dito sa ibang bansa? Believe me, yung health center, hindi po kayo huhusgahan. Ano man yung ginagawa ninyo, buhay nyo po yan. Pero kung meron kang pinagdadaan ng matindi, meron pong health center na tutulong para sa inyo. Bibigyan kayo ng tamang payo, ipapanalangin kayo, at bibigyan kayo ng tamang direksyon para maitama yung buhay ninyo. I believe ikaw na napapanood mo to and then nakaka-relate ka sa kanya, I know, may hinahanap kang kulang sa loob mo. At walang iba yung kulang na yun, kundi yung Diyos. Try mo lang po, wala namang mawawala sa inyo kapag nagustuhan ninyo, depende rin sa inyo, kung naayaw nyo, di ka namin pinipilit. Try nyo lang po, tawag ka kung may karagdagang impormasyon kang kailangan, pero yung help center na ito ay created para sa inyo OFW na merong pinagdadaanan. Okay? Mga kaibigan, sa susunod na episode, tuklas again tayo ng mga story ng mga OFW na may pinagdaanang challenges na pagtagumpayan. Salamat sa Diyos. Okay? God bless you po. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKG Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo
kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.